mga kapatay gutom. So meron tayong iba-vlog ngayon guys. Ito yung puto bao na sinasabi, tinatawag nilang puto bao. Ito yung merienda na napakasarap dito sa lugarin ng Quezon. So sikat na sikat to guys. So ito na nga, may 4 na piraso tayo. So nagpapasalamat tayo kay Jose Rizalito do sa aking gumagawa dito sa aming lugar ng mga yun nga yung bakod namin guys, siya gumawa. So pinasalubungan niya ako ng puto bao kasi nag-request ako guys ng puto bao. Nakakaya naman guys, talagang di ba nagbibigay pa talaga sila. Tapos pinalitan ko na lang guys, binigyan ko siya ng baliwag lechon, yung chicharon na lechon na may laman guys. So yan. So ito ang ating puto bao. So 2 beses na siya nagbigay nito guys, kaya hindi nga ako nakatikim nung una. So ako na yung titikim ngayon nito. So tikman na natin guys, no. Alamin na natin na pang malakasan tong puto bao, kung ano ba talaga yung lasa nito guys. Yun. So tikman na natin, balatan na natin, tagalin natin yung dahon ng saging. Malaka. Guys, may nyug siya sa ilalim sa loob. Bukayo, sarap. Grabe, special talaga to guys. Sayang hindi natikman ng mother ko. Sayang, hindi nakatikim yung nanay ko nito. So susunod na lang guys, no, napagpunta niya dito, sa pagbalik niya ulit ng bansang Pilipinas guys, na pagpasyal niya dito, siguraduhin natin na meron tayong gantong puto bao. Natikman naman niya guys, may nabili naman ako. Kaya lang sobrang liit guys, kulay violet. Sobrang liit, hindi mo malasahan masyado yung nyog. Ang liit niya guys, 70 pesos. Pero ito guys, libre pambira. Tingnan nyo. Ang sarap. Grabe ang sarap ito. Ang sarap na. Parang ang lakas niya makapagpabusog guys, kasi ang ano niya, buko talaga guys. Ang sarap. Parang gawa siya yung coating niya na mahal, parang gawa sa kamote. Balinghoy. Ay, balinghoy! Yun, yung guys, yung tanim namin. Dapat natin, ganyan. Yung tanim namin sa taas na balinghoy, guys, ganito pala. Tapos nyug, guys, ang galing ng nila, guys, na paggagawa nila. Puto bao. So, napaka-creative talaga ng mga Pinoy, lalong-lalo na dito sa mga taga-Quezon, guys. Talagang hindi ka talaga magugutom kung talagang napaka-creative mo. Napag-isip ka ng mga pwedeng iluto, maimbento tayo ng mga pwede nating iluto at itinda. Hindi tayo magugutom guys. Kaya hindi ako naniniwala guys na may mga mahihirap talagang tao. Diba? Magwas na masipag ka, marami talagang magagawa. Kung talaga yung utak mo talaga, diba, mapag-isip ka ng kung ano yung pwedeng lutuin na ganyan. Katulad nga yan, balinghoy lang to guys. Diba, inimbento nila, tsaka yung buko, diba? So, konting-konting ingredients lang ang nilagay nila dito. Nakabuo na sila na napakasarap na pagkain, talagang merienda. Kung talagang dadayuhin talaga ng mga taga-iba't ibang lugar. Diba guys? Dapat maging malikhain tayo guys, no? Matuto tayo. No? Para hindi natin danasin yung hirap ng buhay. Diba? Wala talagang tao talagang maghihirap kung talagang lagi kang positibo sa buhay mo. Diba? Lagi kang nag-iisip ng pagkakitaan mo. Hindi yung nakatenga ka lang sa bahay, na hindi ka lumalabas, puros ka lang gamit ng cellphone, Facebook, diba? Gamitin nyo yung Facebook, guys, no? Sa business nyo. Mag-search kayo kung ano yung diba? Pakalatin nyo lang to, guys, no? Yung pagluluto nito, gumawa kayo ng video, tas magbenta kayo, i-vlog nyo. Kikita kayo ng malaki, guys, eh. Napakasarap, guys, oh. Diba? Walang mahirap, walang magiging mahirap kung talagang kaya natin kumilos para sa sarili natin. Diba? Huwag nyo idadahilan na ang hirap ng buhay. Diba? Hindi ko alam paano na ako mabubuhay. Paano ka mabubuhay kung tatamad-tamad ka? Nakakulong ka lang lagi dyan sa bahay mo, nag-aantay ka na magbibigay sa'yo. Diba? Nag-aantay ka ng meron nagpapadala sa'yo mga kamag-anak mo. Diba? Huwag nyo samantalahin guys yung pagkakataon na hanggat malakas pa kayo, kaya nyo pang magtrabaho, kaya nyo pang mag-business, gawin nyo na. Hindi yung na kayo, 60 years old na kayo, tsaka lang kayo mag-iisip. Diba? Pero hindi naman masama kahit 60 years old ka, walang pinipili yan. Hanggat malakas ka pa, kaya mo pang buhayin ng sarili mo, gawin mo. KFC nga, diba? Diba? Ang founder ng KFC, ilang taon siya naging successful? Ilang taon? 60? 60 years old siya. Naging successful founder ng KFC.
Di ba? Kaya mag-isip na kayo guys, mag-isip na kayo. Kahit sa simpleng pamamaraan lang, kaya niyong palagawin yan. Tsaka huwag kayong mag-inarte. Kung wala na kayong makain, tas maarte ka pa, ayaw mo pang magimbe. Hindi pa nga natatawa ako guys, no? Niyayaya ako mag-vendor. Niyayaya ako siyang mag-vendor. Sabi ko, tara, malaki kita sa vendor. Tinda tayo dyan sa kanto-kanto. Dyan sa mga, di ba, tabi ng mga, tabi ng mga pabrika, di ba? Kakain. Siyempre, yung mga tao nun eh. Di ba? Nag-inarte, hindi daw siya nababagay dun. Samantalang ako, guys, may sarili akong pera. Pinapadalan ako, pero may sarili akong pera. Pero gusto ko pa rin magnegosyo. Di ba? Gusto ko pa rin, kahit mababa ng tingin niya dun. Guys, sobrang baba ng tingin niya doon sa pagiging vendor. Walang nakakaya sa pagiging vendor dahil doon may pera. Diba? Kaya huwag kayong mag-inarte, diba, na hindi nababagay sa inyo yun. Bakit? Mayaman ka? Milyonarya ka? Anak ka ng milyonaryo? Diba? Para mag-inarte ka ng gano'n. Doon na lang ako natatawa sa sobrang taas ng pride nila. Diba? Sa sobrang taas ng radar nila sa buhay. Diba? Kaya hanggang ngayon, hindi ako magtataka kung nandun pa rin sila. Ganun pa rin kahirap sila at hindi sila umaasenso sa buhay. Kaya unang-una, sobrang kaartihan nila. Namimili sila kung ano yung ininegosyo nila. Diba? Kung nasaan yung pera, doon kayo. Diba? Kung nasaan yung pagiging vendor, walang masama doon. Pucha, yun nga gusto ko eh. Kasi maraming tao doon eh. Talagang kikita ka doon eh. Tapos siya nag-inarte. Diba? Nag-inarte siya. Hindi daw nababagay ang ganda niya doon. Oh, kailan ka naman naging maganda? Tanong ko lang, kailan ka naging maganda? Diba? Kailan? Diba? Pakulay-kulay ka pa ng buhok, wala nang makain yung mga anak mo. Diba? Yun ang hirap eh. Inuuna nyo yung sarili nyo. Diba? Yung mga anak mo, wala nang makain, nag-iinarte pa kayo. Diba? Ayaw nyo pa lumabas sa comfort zone nyo. Gusto nyo yung easy money na mauuto kayo ng kapwa nyo. Huwag ganun, guys. Huwag ganun, nadadaanin nyo lahat yung para mag-umunlad kayo, kailangan nyo pang mang-uto na namang uto, nagamitin yung ibang tao, di ba? Napakasama nun, guys. Kumilos na lang kayo ng ganon, na marangal, at least wala kayong ginagamit na tao, wala kayong inaano. Dahil kasalanan sa Diyos yun, na ginagamit yung ibang tao para sa pangsarili nyong kapakanan, di ba? Inuuna nyo yung kaartehan nyo sa buhay, no? Kung ganyan ang uunahin nyo, laging, di ba, lagi kayong bili-bili ng mga ganon, di ba, pakulay ka ng buhok na ganyan, di ba, para magmukha kang mayaman. Tsaka mo na isipin yung pagkaganyan pag meron ka ng maraming pera, no? Talagang kumikita ka na. Ako kahit nagpakulay ako ng buhok, deserve ko magpakulay ng buhok dahil pinaghirapan ko. Ha? Mukhang bibi. Oh, kahit mukhang bibi ako ngayon, tangina, di ba? Puso naman ngayon sa Pinodo. Naglalagay pa kasi ng bibi. Di ba? Natawa lang ako guys, kasi mapapakulay din ako ng brown. Pagpunta ko sa Watson, bibili ako ng color brown, papatungan ko yung buhok ko. Yun. So yun lang, nagbayisan ko lang kayo guys, huwag kayong masasaktan. Hindi sa mga sinasabi kong kaprangkaan. Dahil kasi, diyan sa pagiging prangka ko, diyan kayo magigising. Diba? Kung medyo nilembot-lembot tayo, nag-a-advise tayo, uy, oo nga, ang ganda mo. No? Pero hindi ka naman ganun, diba? Doon ka na lang sa taong palamura. At least, sasabi niya sa'yo ng buong buo na magigising ka. Hindi yung pinaplastic ka ng kung sino-sino. Diba? Huwag kayo nagpapaniwala sa mga plastic dyan, na kunyari pinupuri kayo pero sukan-suka pala sa inyo. Diba? Ginagawa na kayo ng issue. Diba? Nasa real talk lang tayo guys, no? Real talk lang itong lahat ng pinagsasabi natin. Ha? Kung magagalit kayo, yung mga nanonood sa akin, diba? Magagalit kayo dahil puros mura yung diba? Gumura ako lagi. Diba? Hindi ko kinakaya yung pagiging palamura ko. Na wala akong pakialam kung sabihan nyo akong bastos ang bunganga niya, wala respeto yan, bastos. Wala akong pakialam doon, sabihin nyo na sabihin lahat. Nang gusto nyo sabihin, wala akong pakialam doon. Hindi ko kailangan baguhin yung sarili ko para sa inyo. No? Hindi ko kailangan i-please ko kayong lahat para gustuhin ako. Wala akong pakialam sa inyo, di ba? Ang ayaw nyo sa akin, wag nyo. Di ba? Hindi ko pagsisiksikan yung sarili ko sa inyo para gustuhin nyo ako. No? Naibahin ko yung sarili ko para sa inyo. Nek-nek nyo, guys. No, nek-nek nyo sa mga haters, sa mga nanonood sa akin dito. No? So, yun lang, no? Sinare ko lang to yung puto baw.
Balik tayo sa puto baw. Ganap po, nabaw laki. So, yan, di ba? Yan yung mga gusto nyo mga real talk, di ba, guys? Kaya ang dami nanonood sa akin. Na-appreciate ko kayong lahat, yung mga nanonood sa akin dito. Pag nagla-live ako, guys, ang dami yung nanood. Yung last time na nag-live ako, 100 plus kayong nanood sa vlog ko, sa live ko. So, kasi malakas yung signal ko dun sa Pasig, guys. So, dito, balik na naman tayo sa, kasi wala pa talaga kaming wifi dito, guys. Ang hirap, nag-ano pa kami ng wifi. So, naglo-load lang kami para makapag-upload ako ng mga videos. So, yung mga previous videos ko, panoorin nyo muna yun, guys, no? Lahat ng mga videos. So, yung mga nagko-comment pati dyan. May nag-comment nung isang gabi, sinasabi na mukhang pagod na daw ako. Sabi, mukhang pagod daw ako, mukhang pagod na pagod. Haggard na daw ako. Sabi ko, so, hindi ko kinakaya yung pagiging haggard ko. Dahil kasi ako, nagtatrabaho ako. No? Marami akong ginagampan ng trabaho. No, nag-online ako, nag-YouTube ako, agent po ako, broker. So, ganun. Marami akong ginagawa sa buhay ko eh. Kahit sabihin niyo po ako mukhang haggard, wala ako akong pakialam doon. Kesa naman magmukha kang haggard na wala kang ginagawa sa buhay mo. Yun naman masaklap doon, di ba? Nagmumukha kang haggard na tambay ka lang. Di ba? At least gugustuhin ko na sa sarili ko magmukhang haggard na ganito, di ba? Na pinipilit ko na talagang meron pa akong ma-achieve na sa mga pangarap ko. Tsaka unang-una guys, may pag-asa pa ako sa buhay dahil hindi ako bakunado. Yun na masasabi ko. No? Kahit magmukhang haggard ako dyan, kaya ko pang ayusin yung sarili ko. Dahil kasi may pag-asa pa yung buhay ko. Hindi katulad nyo na namimintas kayo ng panglabas na kaanyuhan, lahat sinasabi nyo mga negatibo sa buhay. Saluhin nyo na lang lahat ng mga negatibo nyo sa buhay. Huwag nyo nang ipasa kung kani-kanino pa. Diba? Tsaka huwag kayong mamintas guys. No? Kasi nakikinood lang kayo dito sa vlog ko eh. Diba? Kung ayaw nyo akong panoorin, naiirita kayo sa pagmumukha ko, lumayas kayo dito sa vlog ko. Diba? Tsaka hindi ako nagbablog para pagkaperahan ng YouTube. No? Naaaliw akong i-share lahat ng mga araw-araw na ginagawa akong mga video para sa inyo. Secondary na lang yun. O, diba? Secondary na lang yun. Kung kikita ako sa YouTube, okay, salamat, diba? Pero hindi dahil doon, no? Tutuwa ako doon sa ginagawa ko sa mga... Diba? Hindi pa nga ako monetize, guys, eh. Diba? O, natutuwa lang ako. Gusto ko lang na mag-comment kayo ng maayos. Hindi naman ako na-open din kasi doon. Doon sa nag-comment na mukhang haggard daw ako. Hindi ako na-open. Yun nga, sinabi ko nga sa inyo, okay lang maging haggard. Basta't ginagawa ko yung best ko sa lahat, diba? Okay, so wala kang haggard ka, wala kang ginagawa, tambay ka sa buhay mo. Wala kang naitutulong sa kapwa mo, sa pamilya mo, wala kang naitutulong. Haggard na haggard ka pa. Yun ang masagwa doon. Diba? Yung puros kaburautan pa yung dala mo sa buhay. Haggard na haggard ka. Yun napakasagwa. Diba? So, tingin-tingin din tayo sa sarili natin. Huwag tayong mamintas kung sino-sino, diba? Tingnan nyo muna rin yung sarili nyo bago kayo mamintas. Diba? Para okay yun. So, yan na. Dito nagtatapos ang aking vlog. Lumabas na naman si Lola Basyang para manermon, pambira. No, mga kapatay gutom. So, ito na nga. Nagtatapos ang aking vlog. So, huwag kayong magsasawa na manood ng vlog ko at mag-subscribe sa channel ko. Babu!